Hello guys! Welcome to my channel, Inhinyero TV here. At kung naalala nyo mga ka-Inhinyero, yung last vlog ko nung pumunta ako sa IKEA para bumili ng center table. Kung nakapanood kayo, maalala nyo yun. Kasi ito yung sala namin at wala kaming center table. So pumunta nga ako ng IKEA para bumili. Kung naalala nyo, ito yun eh. Ito yung center table. Ngayon ang gagawin natin mga ka-Inhinyero, bubuuin ko siya, nakasama kayo. At the same time, pag-uusapan natin kung yung topic natin ngayon, kung kanino ba talaga kayo pupunta, kung magpapagawa kayo ng bahay, kay architect ba o kay civil engineer. Kasi marami pa rin nagtatanong sa akin sino ba talaga ang gagawa ng plano namin, ng plano ng bahay namin, si architect ba o si civil engineer? Ano ba ang function nilang dalawa? Anong pagkakaiba ni architect at saka ni civil engineer? So, yun ang pag-uusapan natin mga ka-Inhinyero. Magandang topic to, kaya dyan lang kayo, tapusin nyo yung vlog na to, yung video na to, at marami kayong matututunan. So, paano? Intro muna tayo! So, umpisa na nating buuin yung center table. Ang ginagawa ko mga ka-Inhinyero, minsan kasi yung mga iba, pag nag-assemble ng ganito, pag tinayo nila, minsan dito bababa nilang gano'n, di ba? Pag binababa, minsan ang nangyayari dyan, maipit ka pa. Ang diskarte niyan, simple lang, tinayo mo to, ikot ka lang, saka mo ngayon ibaba. Kahit gaano pa kalaki yung tawag dito ng i-assemble mo na ganito, itayo mo lang, ikot ka lang, ibaba mo lang. So, yun ang isang tip ko sa inyo mga ka-Inhinyero. So, yan. Iyon natin. Tapos yung plastic. So, itabi lang na muna natin to dito. Ito kasi yung pangalawang layer. At meron naman siyang instruction. So, kumbaga, kung titignan nyo mga ka-Inhinyero, ito yung top. Ang second layer, yung apat na paa. So, yun ang bubuuin natin. Okay? Up. So yun, may damage. May damage. So, yun lang ang nagiging problema natin ngayon mga ka-Inhinyero. Kasi pag bumili ka ng mga ganito, nakabalot siya, hindi natin alam kung may damage siya sa loob o wala. So, ngayon kasi, sa panahon, sa sitwasyon natin ngayon na ang hirap magbalik ng item. So, wala akong magagawa, may damage, hindi natin na-check. Kasi nakabalot Yun ang disadvantage sa bibili ka sa mga ganito na nakabalot, hindi mo nakikita. So, wala, ganun talaga, lesson na lang din yon. Anyway, so ang unang gagawin natin ay ilalagay natin yung paa. So, ito yung mga tornilyo niya. Lagay natin yung paa. Ayan. Ilagay natin to. Tusok natin dito. Pag naikabit na siya, ang susunod na gagawin natin is ilalagay na natin yung tawag dito, yung second layer. So, ang madaling gawin is i-slide nyo lang. Ganyan. Ngayon, ito na ngayon yung gamit ng guide. Yung guide niya, para kung saan ilalagay itong, para isang maliit na bracket. Ayan. Kasi dito nakalagay yan. Ayan, ganyan yan. Kasi dito nakapatong ngayon yung second layer.
So para pare-parehas, ito yung pinaka-guide niya. So itong gagamitin natin to as, ayan. Ito siya. Ilalagay natin ito ngayon. At dito na yung papasok yung screwdriver. Ito maliliit pa ng screw. So, once na naikabit nyo na mga kaininyero, yung lahat ng mga bracket niya, dito na ngayon papasok ito. Yung pinaka-second layer niya. Ang technique niyan, ilatag nyo mo ng ganito para pumasok. Kasi pag dito mo kasi nilagay, hindi siya papasok, diba? Kailangan mo munang isagad doon sa kanto, saka mo i-ganon, diba? Saka ngayon may urong. Yan. Yan siya. Okay. Ano konti. So, natapos na siya. At tingnan natin kung okay siya. Ayos siya, di ba? Naging problema lang yung crack na yan. So, ang gagawin na lang siguro namin is lagyan na lang namin ng sapin na tela or kahit na ano na matakman lang yung pinaka top niya para hindi makita yung butas. So, lagyan namin dito. Kunin natin itong mga plastic. Itabi natin para malinis tignan. Ayan. So ngayon mga kaininyero, pag-usapan na natin ngayon yung topic talaga natin. Kung sino ba talaga ang gumagawa ng plano or kanino ba talaga kayo pupunta magpapagawa ng dream house nyo, kay civil engineer ba or kay architect, at ano ba talaga ang function ni architect at saka ni civil engineer. So mag-umpisa muna tayo doon sa function, kung ano yung function ni architect at saka ano function ni civil engineer. Mga kaininyero, si architect kasi sila yung more creative. Sila yung, kumbaga, ang mindset nila is beauty. Pagandahin ka. Kumbaga, sila yung more artistic sila. Sila yung kumbaga, sila yung nag-iisip outside the box. Kung anong gusto ng kliyente na, minsan kasi tayo, di ba, mayroon tayong gusto na dream house natin, na design. Sila yung nag-iisip nun kung nagko-conceptualize ng gusto mong bahay. So, kung yan tulad natin sa katawan natin mga kaininyero, sila yung nagdi-design ng kulay ng balat natin. Kung ano maganda. Combination ng kulay, like facade.
At gaano ba kalaki yung mata natin, gaano kalaki yung big, yung muka, yung haba ng buhok para maganda tignan. Si civil engineer naman mga kaininyero, sila yung more strength. Sila yung nag-iisip kung paano ka tumagal. Kumbaga, kanina hinambing ko sa katawan, sila yung nag-iisip na gaano kalaki yung muscles, gaano kalaki yung buto. Kung kamay, gaano kalaki yung kamay at saka paa. Or yung buong katawan para tumibay ka. Kahit na itulak ka, hindi ka matutumba. So, yun si civil engineer. At kabilang banda pa, sila rin yung nag-iisip na kung paano ka makakatipid. Sila yung pwede mag-design na, paliitin ko lang yung poste para makatipid. At the same time, alam ko naman na safe siya. Ganon si civil engineer. Hindi porke na para safe ako, palaking ko na lang yung poste, safe. Palaking ko na lang yung poste, tsaka biga or beam. Safe na ako doon. Hindi po ganon. Kailangan po proportion. Kailangan niyang i-design ni civil engineer na nagato lang kalaki, makakatipid ka na. So, ganon si civil engineer. Balik tayo doon sa tanong, sino ba ang gumagawa ng plano? Si architect ba or si civil engineer? Ang gumagawa po ng plano o nagdo-drawing ng yung pinapasa natin, yung binibigay natin sa building permit na ginagamit natin as parang blueprint, ay si architect po. Sila yung gumagawa ng drawing. Pagkatapos gumawa na ng drawing o nagawa na ni architect yung design ng bahay mo, na itsura ng bahay mo, binibigay naman yung kay structural engineer, civil engineer, para naman i-design kung gaano karami yung poste, kung gaano kalaki yung poste, kung gaano kalaki yung beam, at gaano kakapal yung slab, gaano karami yung bakal. Sila civil engineer na ngayon ang magdidetalye ng structure mo. So yun ang combination ni architect at saka ni civil engineer. Para silang puzzle mga kaininyero na kailangan nila i-combine para mabuo yung bahay mo. Ngayon, ang tanong, kanino ba kayo pupunta para magpagawa ng bahay? Kay architect ba o kay civil engineer? Ganito po, ang sagot po niyan parehas. Pwede kayong pumunta kay architect o pwede kayong pumunta kay civil engineer. Kasi ganito po yan. Kung ako, civil engineer ay contractor, ang gagawin ko po ay mag-hire na lang po ako ng architect para mag-conceptualize, mag-drawing, or maggawa ng plano para sa'yo. Ngayon, si architect din, ganun din ang gagawin niya. Kung siya si architect at contractor din siya, mag-hire na lang din siya ng civil engineer para mag-design ng structure ng bahay mo. So, ang sagot ay parehas. Kumbaga, pwede kayong pumunta kay architect, pwede kayong pumunta kay civil engineer. Tignan mo na lang kung ano yung mga nagawa nila. Ano yung mga experience na mga nagawa nilang bahay, kung maganda ba, matibay ba. And then, ganun din si architect. Tignan mo na lang yung mga past experience nila, kung may ganda ba yung bahay, matibay ba. At kung saan ka na lang makakatipid. Kung makakatipid ka na kay civil engineer na kilala mo, o makakatipid ka kay architect na kilala mo. I hope na nasagot ko yung tanong nyo, no? yung mga nagtatanong sa akin kung sino ba ang pupuntahan, kung kanino ba, o sino ba gagawa ng mga plano. At I hope na explain ko na maayos. Kung mayroon pa kayong tanong, mag-comment na lang kayo down below. At kung kaya ko pong sagutin, isasagutin ko po. Next time mga kaininyero, ang pag-uusapan naman natin ay kung magkano ba ang kontratahan sa labas, magkano ba ang presyuhan, magkano ba ang magpapagawa ng bahay, magkano ba namin kayo sisingilin. Alam niyo yun? Kasi as a civil engineer at nangungontrata rin ako, bibigyan ko na kayo ng idea ngayon pa lang. Para pag kayo na nag-isip na magpagawa ng dream house nyo, hindi na kayo mabibigla kung magkano presyo ni architect at saka ni civil engineer o ni contractor sa'yo. Para magkaroon na kayo ng idea ngayon pa lang. Yun ang pag-uusapan natin next time. Para, kumbaga, piniprepare ko na lang yung sarili nyo para hindi na kayo mabibigla mabibigla pag kausap mo kami o kausap mo si architect. So, yun mga kainyero, no? Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At saka pa-hit na lang din ng bell icon below. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang po. Maliban sa hindi nyo na ako makikita, mamimiss nyo pa yung information na ibibigay ko sa inyo. So, paano mga kainyero? Till next time, bye!